Hello, magandang hapon uli. So, meron tayong mga re-react na video. Ano to? Look at this, 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 and this. Hey, stop, stop, stop. Look at this, this, this. Hey, stop, stop, stop. Look at. Ba't wala man lang wala man lang nag-awat? Anong konteksto na ito? Walang anong dahilan bakit nagganyanan sila? Ano, nagkahulihan ba yan? Or ano? Anyway, next video. Ito ay pinorward sa akin. Ano to? DDS daw mahihina ang kokote? Tingnan natin. Kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang ang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Hindi Sir General Torre eh. Ito yung matagal ko nang napapansin noon. Nung panahon kasi ng laban ng Dilawan versus Duterte, may tinatawag kasi noon na tanim fake news. Dapat medyo alam ni General Torre ito eh. Tanim fake news. Tingnan natin kung makakaano tayo. At ang promotor niyan, na imbestigahan dati, naalala nyo si Kokoy Dayaw dati, na supporter ng Dilaw, umamin siya. Merong tanim fake news before eh. Sana naiintindihan nyo yon. Kaya simula noon, nagiging na ako, kaya mapapansin mo, yung mga kinakalat na fake news, sometimes obvious na fake news eh. Nahalata mong ginagawa lang yun para ilyur yung mga, syempre, di ba, DDS. Majority kasi ng Pinoy DDS eh. Maano talaga kay Duterte. Tingnan natin kung may mahalukay pa tayo doon sa tanim fake news. Parang, naman, hindi naman alam, walang thinking si General Torres sa ganung bagay. Wala na ito eh. Matagal na itong tanim fake news na to. Kung maalala niyo si Kokoy Dayaw, tama ba ako, Kokoy ito, si Kokoy Dayaw. Yan kung makikilala niyo tong taon to. Kasi ang trabaho nito, gagawa ito ng fake news. Correct me if I'm wrong ito yung pagkakaalala ko. Panahon pa ito ng ng DDS versus Dilawan noon. Wala pa sa picture si BBM. Si BBM kasi sinuportahan din ng DDS yan kasi nga ka-tandem ni Duterte ba? Tama ba ako? Then natalo si Lenny ang nanalo, di ba? Ang nangyari nung dati, gagawa ng fake news ang Dilawan, papatulan ngayon ng mga supporter ni Duterte. Ang naalala kong fake news niyan, yung sinabi daw yung basketball player, sinabi, NBA player na sinusuportahan si Duterte. Tapos nung pag nakita yan ng mga DDS, isi-share nila ngayon. 'Di ba? Na in reality, ang promotor din ng fake news, yung kalaban din nila. Kasi may mga fake news talaga na putang na obvious na fake news talaga. Kaya kadalasan makikita mo yan, ang ginagawang fake news yan, hindi nila tinitira yung mga Dilaw mismo. Ang mga fake news na ginagawa ng mga yan, puro mga papuri kay Duterte or basta tungkol kay Duterte. Never gumawa ng fake news yan na sinisiraan ng mga Dilaw. Noon. 'Di ba? Kasi nga sila rin yung gumagawa ng fake news na yun eh. Tapos pag kinalat ng mga pro Duterte yan, ang lalabas ngayon na yung mga mga
Duterte supporter na ang lalabas. Medyo hindi rin naiintindihan ni General Torre yung sistema. Ganun yun. Hindi porket naglagay yan ng ng profile picture na pro Duterte. May mga kilala nga ako anti-DDS pero minamak nila yung yung profile picture nila eh. Nilalagay nila si Duterte doon eh. Tapos magko-comment sila ng mga sarcasm, 'di ba? Tsaka yung branding na DDS, hindi ako naniniwala na DDS lang 'yon. Kasi kumakatawan yan sa buong Pilipinas, kahit sinong Pilipino naman eh. Kahit na pro Marcos pa yan or basta pag pinanindigan nilang paniwalaan yung isang bagay, kahit may sabihin ka na hindi naniniwala, yung kala nyo DDS lang yung ganon. 'Di ba? Basta nga against dun sa sinusuportahan nyo, kahit sino pa kayo, kahit dilawan pa kayo, kahit pro BBM pa kayo, itatanggi nyo pa rin eh. Parehas lang kayo, nagkataon lang na mas marami ang supporter ni Duterte. Pero parehas lang yan. Pag naging panatiko kayo. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So bakit yung pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila eh. Pero alam mo, it's not wise eh. Na ganyanin mo sila, Sir General Torre eh. Kasi alam mo kung bakit? Citizen pa rin ng Pilipinas yan at yan din ang paglilingkuran mo pa rin eh. 'Di ba? Paano nila magigain yung respect mo? Or paano kanila irerespeto kung gaganyanin mo rin sila? Siguro, ang ganyanin mo, mag-pinpoint ka ng tao, yung talaga nagkakalat. Kasi yung mga tao na yan, naniniwala lang naman yan sa kung anong isusubo sa kanila eh. Kung ano yung isusubo, yung taga-share lang naman yung mga yan eh. Until such time malaman nila na peke yung sinishare nila. Dapat antirahin nyo yung mismong puno. Kasi sayaw sa gusto mo, kahit si BBM mismo, paglilingkuran niya pa rin ang mga DDS eh, dahil citizen ng Pilipinas yun eh. Di ba? Hindi, sa akin lang, siguro may diskarte si General Torre kung ba't niya sinasabi ang ganyan, pero kung sa akin, hindi wise yan na na ganyanin mo yung mga Pinoy. Para ka nakikisali sa gulo kasi eh. Diba? Diba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So, napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve. Correct. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? So, meaning, hindi patas yung pinapatupad nyo dito? Sana hindi na lang nagko-comment si Sir General Torre, no? So, mas patas yon, kayo hindi? Sir General Torre naman, ano ba? Siya na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng Constitution. So meaning, yung kayo dyan, may pakialam kayo dito? I mean, biased kayo dito? Ganun ba ibig mong sabihin, sir? Dapat hindi na nagsasalita ng ganyan, di ba?
yung word na mas patas doon, dito pala hindi. Galing sa isang alagad ng batas. Ano ba? Siya ng depensa. At tandaan natin, huwag nating kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa nung panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga Grabe ano? Ni Duterte na siya dito sa tawag. Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag nating kalimutan yan. Di man lang dati Pangulong Duterte. Anyway, di ba? Ang alyansa niya kasi, siguro nasaktan din naman kasi siya sa mga binato sa kanya, di ba? Kaya hindi na natin masisisi yun. Pero sana, kasi parang natabangan ako nung nung sinabi niya na mas patas daw doon. So meaning dito hindi. Ano ba? Kung wala, ibig sabihin wala palang dito sa atin, wala kang makakamta na matinong husti. Ano pa yung pinapatupad nyo? Di ba? Anyway, next. I'm nothing against General Torre ha. Na pinasa lang kasi kaya yung mag-politics eh. Hinahaluan na kasi ng politika tong mga ganitong bagay na dapat hindi. Next issue. Ito naman, may 4 influencer daw na ni-remove for gambling promos. Sa iba pa nating balita, tinanggal na ng Meta ang Facebook page ng ilang mga high-profile social media personality na nag-endorso ng online gambling. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, 4 sa 20 social media pages na mga sikat na personalidad na may milyong-milyong followers. 4 sa 20? Ng illegal online gambling ang natanggal na ng kumpanyang Meta, ang may hawak sa social media platform na Facebook. Ayon sa grupong ng Digital Pinoys, ang 20 Facebook pages na natukoy na nag-endorso ng illegal na sugal ay dumaan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC bago ipinasa sa Meta para sa pagsusuri at verification kung ang mga ito ay nakitaan ng paglabag sa community guidelines ng Meta. Dagdag pa ng grupo, hindi sapat na matanggal ang mga nasabing Facebook pages, kundi dapat ay mapanagot din sa batas sa mga Pwede. Dapat may kasuhan talaga, social media personality Diba? na nag-endorso ng illegal na sugal online. Samantala, nanatili pa rin ang gutter deep na baha dito sa bahagi ng Baha na yung pinag-uusapan. Oy, kayo, kamusta kayo dyan? Binaha ba kayo? Lakas ng ulan, Parang hindi siya tumitigil. Anyway, yung mga influencer na yun, yung 4 na yun, ay sila daw. Ito yung 4. Si Boy Tapang, may 5.5 million followers. Sash na Laparan, 9.7 million followers. Si Kuya Lex, ito maliit lang, 100,000 followers. At Mark Anthony Fernandez, 242,000 followers. Ito yung mga tinanggal daw. Isinumite ang pages nila ng Digital Pinoys matapos i-endorso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Meta. Tapos ito, ito si Cian Gasa, umaapila pa, sabi niya ganon, sabi ni Sash na Laparan, gusto ko fake news daw na dahil sa pagpo-promote daw ng illegal gambling. Sabi niya dito, gusto ko linawin yung kumakalat na fake news about kay Sash na hindi po na-take down yung FB page niya dahil sa online casino promotion. Na-disable po yung page niya due to numerous violations such as nagpa-premyo ng paulit-ulit gamit ang GCash. Bawal ba yun? Maraming gumagawa nito Si Wamos, di ba laging ganyan? Kumukuha ng distributors for sa skin. Nagpo-post ng maraming product reviews na nakakaputi ng poke yung Kifified. Bagamat hindi scammer si Sash na Laparan, bago siya ay isang lehitimong negosyante, ang mga nasabi kong bagay kanina ay labag sa Facebook community standards. It will fall under illegal investment taking scheme. Hello, welcome back. Kasi binusinahan ako ng kapitbahay namin na yung kagabi ito umaga na to Kagabi kasi yung tubig pumasok na pala sa garahe ko.
bumabaha. Pero awa ng Diyos, hindi naman ako pinasok dito sa loob. Diyan lang sa garahe. Konting-konti na lang siya papasok. Kayo, binaha ba kayo? Lakas kasi ng ulan kagabi. Walang tigil. Ganyan na lang siya doon sa unang baitang makapasok sa bahay. Pero hindi ako pinasok dito. Awa ng Diyos. Alam mo nangyari kagabi, inakyat ko yung rep ko dyan sa dyan sa lamesa. Naghanda ako Malay mo, di ba? Baka mamaya. Yun lang, pagod na pagod ako putya. Di ba? Tapos nag-brown out pa kagabi. Anyway, resume tayo, no? Saan ba tayo natigil? Dito sa post ni Cian Gasa, no? So sinasabi dito sa post ni Cian Gasa, kung i-continue natin do sa kung saan tayo naputol, nagpo-post ng maraming product reviews na nakakaputi ng poke yung Kifified. Bagamat hindi scammer si Sashna Laparan, bagkus siya ay isang lehitimong negosyante, ang mga nasabi kong bagay kanina ay labag sa Facebook community standards. It will fall under illegal investment taking scheme and marketing fraud. Yan po ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng Facebook ni Sashna. Ang tanong ng bayan, hindi na yan, wala nang ano yan. So, sinasabi dito, hindi na take down yung 9.7 page ni Sashna Laparan tungkol sa pagpopromote ng online sugal. Sino mga follower ni Sashna Laparan dito? Totoo ba na na hindi siya nagpo-promote ng sugal? Or nagpo-promote siya ng sugal? Kasi in-endorse siya ng ng Digital Pinoy Ganon din kay Boy Tapang Vlog Kung titingnan mo dito, sabi ni Kiefer Official Vlog, hindi naman pala tinanggal ni Meta. Nag-deactivate lang pala si Brother Boy Tapang. Nawala na page mo, tol. Di bro, nag-deactivate ako kasi na-copyright ako sa sarili kong video. Na-demonetize ako, inayos pa ngayon ito ako lang nakita kasi ako admin Hindi Ito mga fake account to na namantala to no nawala yung page ni Boy Tapang. Feeling ko gumawa siya ng Pero hindi sinabing gano'n kasi ang nagsabi Digital Pinoys. 'Di ba nabasa natin? Yung Digital Pinoys kasi yun yung katulong ng CICC na i-take down yung mga yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Ito yan Ibang balita na tayo mga kabrigada. Tinanggal na ng social media giant na Meta o Facebook ang ilang pages ng ilang mga naglalakihang influencers na nagpo-promote ng online gambling. Kasunod ito ng hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down ang mga promotion ng illegal na isugal sa naturang platform. Sa ulat naman ng Digital Pinoys, hindi nakaligtas ang mga FB pages ng mga high-profile influencers kabilang na kay Sashna Laparan na may 9.7 million followers, kay Boy Tapang na mayroong 5.5 million followers. Ang kay Sashna na ginagamit na page ngayon, may 2 million followers Mukhang lumang page niya 'yun Yung 9.7 million niya, yun yung natanggal. Mark Anthony Fernandez na meron pong 242,000 followers at kay Kuya Lex TV na may 100,000 na mga followers. Ayon sa Digital So yung pinopromote ni Mark Anthony, illegal pala yun? Pinoy kabuang 20 o 20 ang bilang ng mga influencers ang bahagi ng unang batch na isinumite nila at inendorso ng CICC sa Meta. Welcome naman ang kanilang national campaigner na si Ronald Gustilo ang naturang hakbang. Anya tingin daw kasi ng mga influencers na ito ay untouchable sila at nagbabluff lamang. Oo, si Sashna to nagpo-promote talaga siya ng sugal. Ano yung tinatanggi nila na hindi daw dahil sa sugal yung Kung hindi dahil sa sugal, bakit tinigil nyo? Bakit tinigil mo doon sa Facebook ni Ma'am Sashna? Sashna Laparan. Kung kung tinatanggi katulad doon sinasabi ni Cian Gasa, 'di ba? Bakit
katulad niyan, 2.6 million followers na lang meron siya. Ba't wala na ngayon, sugal promotion to kung hindi totoo na yun ang dahilan kung bakit natanggal yung page mo. 'Di ba? Ito sana ipagpatuloy mo diyan, 'di ba? Tapos si Boy Tapang tinatanggi din na yun daw yung dahilan. Na-copyright daw kasi siya. Si Mark Anthony Fernandez, may dahilan ba? Tingnan nga natin. Anthony Fernandez. Nagpo-promote ka pala talaga ng sugal. Hindi kasi ako follower nun eh. Ayan kahit sa News 5 sinasabi, inano kayo ng Digital Pinoy. Ay, hindi pala News 5 to. Ito yung News 5, yan Binura ng social media, hindi naman siguro magfe-fake news itong mainstream, di ba? Pero pinipilit nila si Ian Gasa na nagpo-promote pa rin ng sugal. Ay, hindi nagpo-promote ng sugal, sorry. Lumili pa isip ko. Ayan bagong page na naman ni Mark Anthony Fernandez, 16,000 na agad yung followers, no? Hindi na siya yung 200 plus. Hindi, feeling ko ganito ang nangyari dyan. Kasi lehitimong inendorso kayo eh. Totoo naman, hindi naman magsisinungaling itong Digital Pinoys. Ito kasi lumapit kay Attorney Aboy, di ba? Friend ko kasi si Attorney Aboy. I think hindi sila magsisinungaling. Ganito ang nangyari niyan siguro. Nagsumiti sila ng endorsement. Tingnan natin yung page ng Digital Pinoy Digital Pinoys. Tapos itatanggi nyo. Ano yan? Para sa ano lang yan? Para sa pride nyo lang? Itatanggi nyo na hindi kayo na Ito yung mga inano daw na-delete daw o Sashi Nalaparan, Boy Tapang Vlogs, Mark Anthony Fernandez, Kuya Lex TV. So ito yung mga nakapila. Miss Jean Bilog, ito kilala ko to Si Yalo, okay, hindi ko kilala. Hype Beats, naririnig ko. Vic Disokatan, Moxie TV, mga hindi ko kilala to. Mga Ka-Dreamers 2.0, Tanli TV, Aklas, ito kilala ko si Aklas. Rapper to, di ba? Salas Jinky, Ekang Shurikat, An Mini Vlog, Gail Ocariza. Itong Awit G na to, ito ba yung kapatid ni Wamos? Awit Gamer or ano? Anyway, hindi ganito, no? Ang feeling ko, totoo naman na in-endorse kayo na burahin yung channel dahil sa sugal. Kaya lang, feeling ko walang community guidelines si Meta regarding sa pagpo-promote ng sugal. Yun ang feeling ko. Tinechnical na lang kayo, hinanapan na lang kayo ng reason para ma-take down yung Dahil sabay-sabay kayo Sash na Laparan tsaka si Boy Tapang, sabay-sabay kayo na na take down Imposible na biglang bigla kang ang tagal mo nang ginagawa yun yung pamimigay yun ang dahilan ni Ma'am Sashina Ano bang dahilan ni Ma'am Sashina? Ayan ang dahilan niya, gusto ko po linawin yung mga kumakalat na fake news about kay Sashina, sabi ni Sian Gasa. Na shinare ito ni Sashina mismo. Hindi po na-take down yung FB page niya dahil sa online casino promotion. Na-disable po yung page niya due to numerous violations such as nagpapapremyo ng paulit-ulit gamit ang GCash. Maraming gumagawa niyan Diba? Di mas malala yung mga yung nagpapa-money hunt. Diba? Bagamat hindi GCash yun, mas may risk yun dahil mas delikado yun. Diba? Feeling ko, kung matagal nyo nang ginagawa yan, bakit tila ngayon lang na-take down yan? Tapos yung nagma-marketing ka mo, diba? Nung kanyang produkto. Feeling ko, technical lang kayo, hinanapan lang kayo ng pwede nyong ikaban or ikabura para lang ma-take down kayo. Pero hindi yan yung tunay na reason. Parang ganito yan
Dati ginagawa ko to nung nagtatrabaho pa ako. Pag may subordinate ako na busit ako, busit ako, hindi ko hindi ko matanggal eh. Kasi 'di ba, pagka regular yung empleyado, may due process pa bago mo tanggalin. Hindi sapat yung matigas lang ang ulo. Ang ginagawa ko, dinadaan ko sa technical. For example, pinapabantayan ko sa guard ilan ang late niyan kasi nakalagay sa guidelines pag 3 consecutive na late masususpinde. Tapos pagka na late pa uli, ground for dismissal na. So ang ginagawa, abangan mo yung late niyan ha. Ilista mo yung late niyan at i-report natin sa HR. Hanggang sa natanggal siya dahil dun sa late. Hindi siya natanggal dahil matigas ang ulo niya. Well, yun ang reason ko matigas ang ulo. Gusto ko siya matanggal pero hindi ko siya dun tinanggal. Tinanggal ko siya dun sa may solid na evidence na ito yung time in mo, late ka lagi. Tanggal ka. Kaya nung ginu process siya, nakita naman talagang late siya. Ground for dismissal. Pero hindi dahil dun sa reason na gusto ko. Feeling ko ganun yung nangyari dito. Na tinanggal sila, hinanapan. Kaya may nakapending pang may nakapending pang 3 eh. Ay, nakapending na 3, nakapending na 20. 4 out of 20 pala, sorry. Doon sa 20 may 4 na tanggal. Siguro ito lang yung mga nahanapan ng technicalities. Si Boy Tapang, Mark Anthony Fernandez, Kuya Lex TV, 'di ba? Sash na. Ito, nahanapan nila ng technicalities to. The rest, hindi pa mahanapan ito ng butas. Kasi feeling ko, kung maiko-correct nyo ko, mukhang wala sa rule ng Facebook na bawal mag-promote ng online sugal eh. 'Di ba? Kaya hahanapan sila ng tamang reason. Kaya ang lilitaw ngayon sa mga reason kung ba't sila ikaw may violation ka sa ganito. Si Boy Tapang din, may copyright na, alam mo na, di ba? Pero at the end of the day, natanggal pa rin yung page nyo. So, yan lang muna pag-uusapan natin, Kamusta kayo dyan? Binaha ba kayo? Paki-comment nga sa baba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.